Nais ko na makilala ang iyong ada na si Ashti Amihan. Game, papakilala kita. Liga! Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Nais kong makausap ang hara ng Lireo o kaya ang ina ni Terra. Naparito ka ba upang isaori sa akin ang brilyante ng aking anak? Hindi lamang yan ang aking handog, mga diwata. Pinauubayan ni Adonis ang kasangkapan na ito na naagaw namin mula kay Bathalang Sigargan. Amihan, tanggapin mo muli ang iyong armas na aking binasbasan gamit ang setro ng ating inang Reyna. Hindi ng espiritu ng ating amang making makasama sa laban niya. Ang espiritu na rin ng ating ina. Abisala Eshma, mahal na hara. Ngunit Amihan, batid ng Devas ang lakas ng kapangyarihan ni Gargan. Paano natin siya madadaig? Walang sangre ang umaatras sa isang laban o hamon. At batid mo yan, Pirena. Panginoon kong Gargan, mayroon akong mahalagang iuulat sa iyo. Ukol sa magkakapatid na sangre. Mayroong balak upang labanan ka. Tama nang na sinabi mo ito sa akin agad upang mapaghandaan ko ang pagdating ng magkakapatid na sangre. Tila hindi kasi musunod ng tungkod ni Gargan, Alina. Armea, kunin mo ang tungkod na ito. Inaatasan ko kayo. Wasakin niyo ang tungkod ni Gargan. Tinatawag ko ang aking mga sandata. Magpakita kayo sa akin. Abisala. Alab at Silab. Hindi pa tapos ang ating laban. Narito na kami ngayon. Upang wakasan kayong lahat.
Katapusan mo na! Pasnaya! Thea, tulungan mo ko. Huwag mo ko tikisin, anak. Hindi yan nasa iyo ang pasya. Ano ang ating gagawin sa iyong kasumpasumpang ata? Para tayo lalabas sa lagusan na wala tayong hawak na susi. Harahen, ano ang iyong ginawa upang magbalik dito sa Encantadia? Sandali. Nasa akin ang susi ng lagusan. Hindi ko lang alam kung saan ko naisuksok. Ang mga sinaunang kambaldiwa na gaya ni Harahen, hindi kailangan ng lagusan upang makabalik ang Encantadia. Sapagkat sila ay banal na laman at espiritu na makakarating kung saan man nila nais sa utos ng tagapangalaga. Higit na mas makapangyarihan pala sila kaysa sa mga kambaldiwang nakilala natin. Siyang tunay. Ano't kay tagal lumitaw ng 2 buwan? Hindi maaaring bumagal ang iyong pagdating. Wala pa akong ganap na kapangyarihan. Kaya kailangan niyo nang lumabas upang magawa kong tulungan ang aking mga kapatid. Tulungan mo ko, Dea. Huwag mo kong pabayaan. Ibig ko pang mabuhay. Upang ano? Upang maging dagdag balakid pa? Upang makapanakit ng mga tao at ang aming mga kalahi? Dea, magpasya ka. Ano ang gagawin natin sa iyong ada? Kung patuloy siyang maniniwala at sasamba sa ating mga kaaway. Tama si Flamara. May hirapan lang tayo sa kanya. Mga hangal, hindi kayo magtatagumpay laban kay Gargan dahil isa siyang batala! At isinusumpa kong papaslangin niya kayong lahat katulad ng papaslang niya kay Tara! Gusto na, Ada. Sabihin mo sa kasama mo na pakawalan ako! Tama nga sila. Hindi ka na magbabago pa. Tuluyan ka ng nilamon ng dilim. Hindi na ikaw ang aking ata. Kayo na ang bahala sa kanya. Dea! Dea, huwag mo ko iwan! Dea! Dea! Dea!
dapat sa'yo'y maging abo upang hindi ka na makapaminsala pa, Olgana. Tiyak na magiging pabigat lamang ako sa kanila. Kaya't bilisan nyo na ang inyong paglabas upang makamtan ko na ang aking buong kapangyarihan at lakas. Ito na ang susi. Sangya Danaya. Pasensya na. Humanda ka, Gargan. Tayo na. Tinipon ko lahat ng kanyang abo para sa'yo, Daya. Nang sa gayon ay hindi na mapasakamay muli ni Gargan. Paalam, Ada. At patawad. Dalihin ang abo ng aking ina sa Mineave. At ikalat sa aming buong lupain. Nang sa gayon ay sa aming sinilangan pa rin siya mailibing. Balang araw ako'y uuwi rin sa Mineave. Upang balikan ang alaala ng aking ina. Hindi bilang isang Mineave na nilamon na ng kadiliman.
kung hindi bilang isang ina. Bilang isang ina na naging mapagmahal sa akin noong aking kabataan. Anong nangyari, Tera? Bakit hindi ka na umimik? Dahil ba tunay ang aking mga sinasabi tungkol sa'yo? Na ikaw ay isang mahina, iyakin, at walang kwentang sangre. Ipinagkaloob sa'yo ng bathala at ng bathaluman ang lahat ng pagpapalang, ngunit binigo mo pa rin silang lahat. Binigo mo ang buong Encantadia dahil sa kahinaan mo. Kaya tama lang na napaslang ka ni Gargan. Sapagkat ikaw ay isang kahihiyan sa lahi ng iyong ina at ng iyong mga albe. Alalahanin mo lahat ng mga buhay na napaslang ng dahil lang sa'yo. Namatay si Gaia upang mabuo at mabuhay ka! Isinakripisyo nilang lahat ang buhay ng aming mahal na Albe! Yun ang katotohanan, Tera! Brilyante ng lupa, inuutosan kita. Pagalingin mo si Asti Perana. Ang mga Red Tree, yan ang mga paru-paro na sumusundo ng mga Yumaho. Isipin mo ang lahat ng mga buhay na nadamay ng kasalanan mo. Hindi ikaw ang tunay na itinakda. Ikaw ay isang sumpa na walang ibang dinala kundi dalamhati at pangamba sa buong Encantadia at sa buong mundo ng mga tao. Magandang yung naiisip na tumulong para sa akin. Aking Brilyante. Tama lang na manghina si Tera upang lumakas ang aking halimaw na ginagaya ang wangis niya. At siya ang lalakas habang nanghihina si Tera. Kaya't sige pa, huwad na Tera. Papanghinain mo pa si Tera upang lalo kang lumakas. Pagkat ikaw ang aking magiging kasangga sa aking pakikipaglaban sa mga sangre at tiyak kong madadaig natin sila. Sige, umiyak ka lang, Tera. Pagkat dyan ka naman magaling, hindi ba? Yan lang naman ang alam mong gawin, hindi ba? Ang tumangis para sa lahat ng mga buhay na nawala dahil sa iyong kagagawan. Ang magsisi sa lahat ng iyong mga kahinaan, mga takot at iyong mga pagkakamali. Gusto na! Sino ka para husgahan ako? Lalo at wala kang alam sa lahat ng pinagdaanan ko. Isa akong sanggol na ipinanganak sa mundo ng mga tao na iniwan ng maaga ng kanyang nanay. At walang sino man ang nagpaliwanag sa akin
kung bakit ako kakaiba sa lahat ng mga taong kinalakihan ko. Tinulungan daw to ng mga kalapate, ng mga hayop. Opo, Tay. Akala ko nga sa mga pantasyang palabas na napapanood yung ganun eh. Nakita ko po talaga kung paano siyang tinulungan eh. At habang tumatanda ako, unti-unti kong natuklasan ang kapangyarihang taglay ko na may misyon na higit na mas malaki kaysa sa akin. Napakalaki ng bahaging iyong gagampanan upang mabawi natin ang inang Kinimitena. Ikaw ang mangunguna sa pagliligtas ng Encantadia. Hindi ko man lang nakilala muna ang aking nanay. Hindi ko alam na meron pala akong kapatid. Lalong hindi ko kasalanan na isinakripisyo ang buhay ng ate ko para mabuhay ako. Ang lahat ng to, kahit kailan hindi ko ninais. Pero buong puso kong tinatanggap. Dahil ito ang ipinagkaloob sa akin ng tadhana. Ang tadhanang sumubok sa'yo pagkat nabigo ka dahil mahina ka. Shut up! Bakit nagagawa na kitang saktan? Kanina hindi kita mahawakan. Punong tabon. Hindi pa ba nagpabalik si Armea mula sa Lireo? Hindi pa po. Ngunit, hindi na lang siya ang dapat natin pangilagan ngayon. Anong ibig mong sabihin? Si Daron, ang miniyabing iyon. Alam kong may hinala na rin siya sa akin, sa atin, ng mga lihim na kaaway ni Armea. Kung meron man siyang kutob, titiyakin ko na hindi yon magiging patunay. Tama nga mga inuulat sa akin. Nandito ka pa rin. At nagbabantay. Bilang tungkulin ko sa Hara at sa kanyang trono, punong konseho. Matapang ka para sa isang miniyame. Sabihin mo nga sa akin, Daron. Ano ang binabantayan mo at ipinagtatanggol mo rito? Ang trono? Ang palasyo? O ang Hara? Mapanganib ang pag-ibig. Lalo na't sa mundong pinamumunuan ng kapangyarihan. Marami na rin namatay dahil sa maliliit na dahilan. At kadalasan, nauuna pang pumanaw ang bantay bago ang Hara. Magpahinga ka na, Miniape. Lalo't may mga bantang hindi maaaring panghimasukan o ipagtanggol. Ang ginawa mong pagbabanta ay nangangahulugan lamang na may kinalaman ka nga sa tangkang pagpaslang kay Hara Armea.
Ramdam na ramdam ko talaga ang kasamaan ng tungkod na to. Paano nga kasi? Kasamaan naman talaga yung kung ano man yan. Bitawan mo na yan, Armea. Sige ka, masasapian ka niya. Gusto mo? Tama lang na mawasa ka na bago ka pa bumalik sa iyong tanakresyang Panginoon. Bakit hindi ko magana yung makapangyarihang espada ni Cassiopeia? Susubukan ko ulit. Gamitin mo ang iyong armas, Lyra. Natitiyak kong mawawasak yan sa kamao ni Emre. Oo nga, no? Ha? Wait. Di ako nakabuelo ng isa pa. Take 2. Isa pa. Ha? Last na. Ayaw talaga. Ba't ganun? Hindi siya nabawasak. Subukan natin sabay. Dali. Tayong dalawa. Okay? Ayan. Dalawa. Vitena? Ano ang ginagawa ng Reyna ng Miriavi rito? Vitena, bitawan mo yan. Ibalik mo sa amin yan. Bitawan mo yan! Mga kawal! Hulihin si Vitena! Ninakaw na ng warka! Anong gagawin natin? Lumalakas ka sa kahinaan ko. Tumahimik ka! Ang kagaya mo na talunan at bigo ay walang karapatan na magsalita sapagkat wala ka namang may pagmamalaki. Wala kang kwenta! Humuhugot ka lang ng lakas kapag pinapahina mo ang loob, ang isip at espiritu ko! Ikaw ang may kasalanan kung bakit namatay ang kapatid mo, Tera. Ikaw ang may kasalanan kung bakit namatay si Pirena, si Javier, at lalong-lalong na si Mona. Dahil sa kahinaan mong madaig ang inyong mga kalaban, kaya lahat sila ay namatay. Wala kang kwenta! Shut up! Hindi mo na magagawa na pahinain pa ang kaluluwa ko. Mula ngayon, hindi ko natatanggapin pa ang pang-uusig at pangungutiya mo sa akin. Hindi mo na magagawa na pahinain pa ang isip at ang loob ko. Malahimik ka! Umiyak ka na lang! Shut up!
Ipakita mo sa akin ang iyong kapangyarihan tungkol. Hindi ako makapaniwala. Sumusunod ka sa aking utos. Garvek tungkod. Sa wakas ay mayroon na ako muling malakas na armas. Sumusunod sa kanya ang tungkod ni Gargan. Pagkat kinikilala nito ang natitira pang kadiliman sa loob ni Mitena. At ang kadilimang yun, ang nagpapasunod sa armas ng bathala. Sana piliin mo pa rin ang tamang landas, Mitena. Sana'y huwag mo akong biguin. Gaya na idinarasal ko rin, sana ay hindi rin ako biguin ni Terra. Lumalakas ka dahil sa pangmamaliit mo at sa panglalait mo sa akin. Hindi ako lumalakas dahil sa mga sinasabi mo. Mahina ka lang talaga, Terra. Wala kang binatbat. Kaya hindi ka karapat-dapat na maging isang sangre o maging tagapangalaga ng kahit na anong brilyante. Hindi ka nga nanggaling sa lakas ko. Nanggaling ka sa takot ko, sa galit, at sa pag-aalinlangan ko sa aking sarili. Pero tapos na ako dun. Kailanman ay hindi na ako maniniwala sa'yo o sa sarili kong dilim. Ako ang katotohanan mo, Terra. Sa akin ka makinig. Mahina kang nilalang. Kaya napakaraming tao ang nagbuwis ng buhay para sa'yo. Tama lang namamatay ka. Hindi ikaw ang katotohanan! Ikaw! Ang salamin ng dating ako! At ikaw ay isang halimaw na nabubuhay sa lahat ng aking mga kahinaan. At hindi ka magtatagumpay! Ha? Akalain na meron ka palang sapat na tulong upang makita ang pinagmumulan ng lakas ng aking nilikha. Lalong hindi ka makakalabas dyan. Lalong hindi ko hahayaan na makakawala ang iyong iltre. Ngayon, ano at sino na lang ang aking kukuning kapanalig upang harapin at labanan ng mga paparating na sangre.
Walang sino bang makakaagaw dito sa akin. Pangangalagaan kita. Iniisip mo pa rin ba ang nangyari sa iyong Ada, Dea? Kung mayroon man akong pinagsisisihan, iyon ay ang hindi agad natin may nakasan ng buhay ng mga nabihag natin. Di sana'y si Gargan na lamang ang ating suliranin ngayon. Dea. Wala na dapat mapaslang sa inyong tatlo. Naintindihan nyo? Hindi ko naibig pang bumalik sa Encantadia na may buhat na bangkay. Lalo na kung ito'y bangkay ninyo. Tulad ng nagawa ko kay Ted. Nunong Pawpaw, hindi ko na nais pang tanungin kung papaano namin nabigo ang buong Encantadia. Ang nais ko na lamang sanang malaman ay kung nasa maayos bang kalagayan ng aming mga mahal sa buhay. Bakit hindi sa kanila mismo itanong? Papaano? Hindi pa kami maaaring magbalik sa Encantadia. Kaya nga sila na ang pumarito. Avisala mga sangre. Adamos ko. Ada! Ada! Hindi ko alam po pa. Ikinagagalak kong makita kayong muli, Sangre Amihan. Kung maaari lamang rin kitang yakapin. Ngunit, isa kang Ivtre. Nanasbasan ang aking pagbaba ng bathala. Kaya maaari mo akong hawakan at yakapin, Dea. Gaya ng isang anak sa kanyang ina. Paano nahahawakan kita? Niyayakap kita. Hindi ka na ba isang Ivtre? Saka na ako magpapaliwanag, anak. Ang mahalaga ay nakita tayong muli. Mga Ashti, Ada, patawarin ninyo kami sapagkat binigo namin kayo at ang buong Encantadia. Lalo na't hindi namin nailigtas si Terra sa kamay ni Gargan. Marahil ay tama nga ang kanilang tinuran. Hindi nga kami karapat-dapat bilang mga bagong sangre at bagong tagapangalaga ng mga brilyante. Flamara, hindi rin naman kami nagsimulang malalakas. Gaya nyo, dumaan din kami sa kahinaan at mga pagkakamali. Ang mahalaga ay tubindig sa kabila ng pagkakamali. Ang matutong managot at patuloy na lumaban kahit na may takot.
doon nasusukat ang tunay na pagiging isang sangre. Tama ang sinabi ng aking mga kapatid. Ang pagiging tagapangalaga ay hindi gantimpala. Isa itong tungkulin. Isang tungkulin na lagi niyong pipiliin upang may pagtanggol ang bayan at ang mga naaapi. Kahit pa may takot at kahit pa may pagkukulang. At ang pagkukulang na iyan ang naging dahilan kung bakit nasuwi si Terra. Hindi lahat may liligtas natin, Thea. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na tayong maliligtas pa. Ang mahalaga, hindi pa kayo bumibitaw. At tuluyan pa rin kayong lumalaban para sa liwanag. Kaya't husto na ang pagmamaliit sa inyong mga sarili. Hindi kami naparito upang manisi at manumbat. Narito kami upang tulungan kayo na puksain ang pasneyang itim na bathala. Isang karangalan na lumaban. Kasama kayo. Lalo't narinig ko na ang mga salaysay ukol sa inyong lakas, tapang at kabayanihan. Gayon din ako, mga mahal na sangre. Kaya't simula ngayon, wala nang mamamatay pa sa inyo. Hindi namin hahayaan. Abisala sa inyo, mga mahal naming sangre. Ngunit hindi ba dapat kasama niyo si Ashley Danaya? Bakit tila wala siya rito? Nakikirami kami sa iyo, Ashley. Poultry dahil Hindi ko sinama ang aking mga kapatid upang humingi ng paliwanag, kundi upang bigyan ng katarungan ng aking anak. Kaya't tipunin na natin ang lahat. Ibigay ninyo ang buong salaysay. Nang sa ganun, ay malaman namin ang saklaw na kapangyarihan ng bathalang ating mga kalaban. Mahabaging Cassiopeia, naway maabutan at mahuli ni Lira at Mira si Metena, sapagkat hindi mainam na mapa sa kamay ng reyna ng Meneave ang tungkod ni Gargan. Siyang tunay, Nuno. Maaari ring gamitin ni Metena ang tungkod sa anumang maiitim niyang balak. Mahal na Hara, paumanhin. Ngunit kailangan natin bumalik ng Sapiro. Ano man ang masamang mangyari rito ay paalam mo kaagad sa akin, Nuno. Tinadalangin ko rin na magtagumpay ang aking kapatid at ang aking albe laban kay Metena. At paano pangangalagaan ng isang bagay na hindi sa iyo, Metena? Ang aswor na yan ay sa akin, kaya't ibigay mo ito kay Hamon agad upang kanyang pangalagaan hanggang sa aking pagdating. Nyeha! Ay, Nuno! Nariyan ka lang pala. Kanina ka pa namin hinahanap. Anong ginagawa mo riyan? Dapat ay masaya ako ngayon, sapagkat muli kong nakitang magkakasama ang mga anak ni Medea. Ngunit, hindi ko rin maiwasang mag-alala sa aking balintataw. Ay,
wala akong ibang sinisisi kundi ang aking sarili rin. Sapagkat hinayaan kong manakaw yung muli sa akin. Sino nga kaya ang masamang nilalang na iyon ang nagnakaw ng inyong tungkod? Soldarios, hindi ko yata namamataan ang iyong hara. Siya'y nagtungo sa Lareo upang makaharap si Hara Alena. At bakit? Anong pinag-uusapan nila? At ano naman ang halaga nito sa pinuno ng konseho? Hindi ba't nararapat lamang na mabatid ng isang konseho ang bawat pakikipag-ugnayan ng aming hara sa ibang pinuno at kaharian? Hindi ako pumaroon bilang isang pinuno, kundi bilang isang kaanak na namatayan ng isang albe. Sinong Albe, Armea? Si Terra. Ang isa sa mga tagapangalaga ng mga brilyante. Akala ko ba ang sangre na may dugong tao ay itinakda ayon sa mga bathala? Tingnan mo nga naman. Hindi dahil itinalaga ay hindi na madadaig pa. Ikinatutuwa pa ng pinuno ng konseho ang pagkamatay ng aking albe? Ngunit wag ka muna matuwa kaagad. Sapagkat may mahikang nakabalot sa labi ng itinakda. Hindi siya sinundo ng mga retre. Kaya maaari pa siyang mabuhay muli. At sa sandaling mabuhay muli si Terra, ay hihingi ako sa kanya ng tulong. Upang mahanap kung sino dito sa Sapiro ang taksil. Warka! Ay, naku, pinapagod mo talaga kami, ha? Nang gigigil na ako sa'yo. Hindi sa'yo ang tungkod na yan, Mitena. Ibalik mo yan sa pangangalaga namin. Ito lamang ang tumanggap at umintindi sa akin. At hindi ako itinatwa. Kaya bakit ko isusuko sa inyo? Wow, jowa. Pinabalaan ka namin, Mitena. Mitena, maganda ka naman eh. Huwag na natin papangitin yung itsura mo. Mag-aaway pa ba tayo dito? Ibalik mo na lang yan sa amin. Para wala nang away. Kung madadaig ninyo ako, makukuha niyo ang inyong gusto. Ngunit kung madadaig ko kayo, titigilan niyo na ako. Gusto mo talaga, ah. Manda ka, Mitena. Mabibigo ka. Handugan mo ako ng isang malakas na espada laban sa mga Iftre. Nautosan at napapasunod niya ang tungkod. Inuubos mo talaga ang pag-unawa namin sa'yo, ha? Alam mo tama si Ashley Allen. Dapat kang ang parusahan. Ikinagagalak kong ibalita sa inyong lahat na nabawasan na ang ating mga kaway. Napaslang na ning bathalang Gargan ang isa sa bagong sangre na tagapangalaga ng mga brilyante. Ang pagkamatay
ni Terra ay isang magandang senyales na madali na nating magagapi ang ating mga kaaway. Subalit bakit hanggang ngayon ay hindi pa nakakabalik si Agane? Marahil ay hinahanap pa nila si Mitena. Tiyakin lamang nila na mabibihag nila si Mitena at maihandog sa akin. Nakita ko na ang aking tungkod at ito ay nasa kamay na ni Mitena. Hayaan ninyong tugisin ko at parusahan ang sumpa. Ituro ninyo sa akin ang kanyang kinalalagyan at sabihin ninyo kung nasaan si Mitena. Wala ka sa kabila ni Mira, no? Gusto na mga Pasneya! Anong ginagawa mo dito, Hagorn? May nais lamang akong bawiin sa isang hindi karapat-dapat na humawak ng kasangkapan ng aking bathala. Kung nagawa kong itaboy si Gargan, ay bakit ko ibibigay ang iyong ibig? Hindi! Hindi ako papayag na hindi sa amin mapunta yan. Manawar ka! Nasaksihan mo kung paano ako sagot-sagutin kanina ng iyong asawa. Hindi dahilan siya ang hara ang hindi niya ako bigyan ng paggalang. Lalo't ako ang nagpalaki sa kanyang bana. Marahil ay may pinanggagalingan ang galit ni Armea. May isa akong katanungan sa iyo, Ashti. Ano ang iyong katanungan? Ikaw ba ang taksil na sinasabi ni Armea? Ang nag-utos na ipapaslang siya? Mahal na Hara, hindi ba't pinagsabihan ko ng Miniavi na huwag nang babalik pa rito? paumanhin. Ngunit napansin kong hindi ka nagpakita buong araw. Kung kaya't naisip kong baka nasa panganib kang muli. Kaya't nagtungo ako rito. Miniavi, maraming salamat muli sa pagligtas mo sa akin. Subalit hindi ito nangangahulugan na maaari ka na lamang pumunta rito sa anumang sandaling ibig mo. Hindi ko na nais ito makita muli. Naiintindihan mo? Naunawaan ko, mahal na Hara. Muli, paumanhin. Tila ikay masyado namang nagsungit sa isang kawal na nag-aalala lamang at umiibig sa'yo. Rakisha! Hindi mo na maaaring muling wikain yan. Lalo na sa harapan ng iba na iintindihan mo. Malinaw, mahal na Hara.
Nais kong mapag-isa. Rakisha. Nais kong mapag-isa. Sagutin mo ako. May nalalaman ka ba sa nangyaring pagtatangka sa buhay ng aking asawa? Isang kalapastanganan, Soldarios, na ako yung pagbintangan. Bakit mo ko pinag-iisipan ng masama? Batid kong wala kang tiwala kay Armea bilang isang hara. At batid ko rin na kung mabibigyan ng pagkakataon ay nanaisin mo na iba na lang ang maging hara. Kung ano-anong iyong ibinibintang. Tila nalaso na nga talaga ni Armea ang iyong isipan. Ipinapanalangin kong hindi nga ikaw ang tinatawag niyang taksil, Ashti. Sapagkat sino mang manakit o magtangkang manakit sa aking asawa ay aking parurusahan. Binigo mo ko, Soldarios. Hindi na rin pala kita maaasahan. Pinakasan na naman tayo ni Mitena. Kira, kailangan natin mauna si Hagorn bago pa niya mahanap si Mitena. Tayo na! To be continued tayo! Bye-bye! Anak, Krishna! Sundan sila! May pambihirang lakas ang tangan na brilyante ni Gargan. Isma, Kimanta, Kimata. Sa tingin niyo ba ay madadaing kung masasaktan ninyo ako gamit ang inyong mga brilyante? Nakakabasa at nakakapasok siya sa isip. Kaya kong gawing totoo ang lahat ng kahilingan ng iyong puso, Adamus. Bukod sa bilis at kaalaman niya sa pakikipaglaban, nakalikha rin siya ng mga pamuksang mahika. Yan ang taglay na kapangyarihan ni Gargan. Ilang beses namin siyang sinubukang labanan. Ngunit lalo lamang siyang lumalakas. Nakakatangian ng isang bathalang pinanday na ng matagal na panahon. Mga itim na karunungan. Kaya't sa tingin ko, kailangan natin siyang paghandaan. At habang tayo naghahanda, sino ang kanyang papaslangin? Kung tayo man ay lalaban ngayon, handa kami. Handa kami.
Sasamahan namin kayo. Maaari bang hintayin muna natin magtakip silim man lang? Hanggang sa lumabas ang 2 buwan sa Encantadia. Hindi, Pirena. Ngayon na. Ngayon natin siya haharapin. Danaya, hindi lamang ito para sa iyong paghihiganti. Tumigil na kayo sa pagtatalo. Ibigay natin ang pagpapasya kay Amihan. Alang-alang sa'yo, Danaya. Lalaban kami. Bakit di kayo nagmumukmuk dyan, Daron? Tama ka, Jedrok. Si Armea, Hara Armea, ay napakatayog na nilalang. Kahit anong nais ko na mapalapit sa kanya, tunay ngang napakalayo ng pagitan ng isang Hara at ng isang hamak na kawal. Sa wakas, mabuti pumasok din yan sa iyong isipan. Ngayong napagtanto mo na yan, sana makinig ka na rin sa matagal ko nang minumungkahi. Tayo bumalik na ng Miniyave. Doon na lang tayo mag-antay kay Dea. Sapagkat wala naman talaga tayong lugar dito. Kahit kailanman, ay hindi nila tayo tuturing na kaisa nila. Paumanhin. Ngunit napansin kong hindi ka nagpakita buong araw. O kaya't naisip kong baka nasa panganib kang muli. Kaya't nagtungo ako rito. Armea, ako na ang humihingi ng paumanhin sa mga nagiging sagutan niyo kanina ng aking Ashti. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin, Soldarius. Lalo't ang kanyang mga kamalian ay hindi mo naman kagagawan. Armea, meron pa sana ako nais itanong. Tulad lang? Ang mga ibang sangre, kamusta sila? Ligtas ba sila? Sapagkat kung si Tera'y napaslang, nangangahulugan din bang ang mga... Soldarius. Ligtas si Flamara. Pati na rin si Nadea at Adamus. Nasa Lireo rin ba sila? Sila ba ang nagbalik kay Tera sa Encantadia? Nananatili sila sa mundo ng mga tao upang harapin at labanan si Gargan. Ngunit, Soldarius, isa itong napakahirap na laban. Kung kaya tutulong ang mga naunang sangre sa pakikipaglaban kay Gargan. Sina Hara Pirena? Pati na rin ang aking Ada. At si Ashti Danaya at si Ashti Amihan. Bumaba siya upang tulungan sina Flamara sa pakikipaglaban kay Gargan. Kung ganun, wala na tayong dapat ipag-alala. Nagsama-sama ng mga magigiting na sangre at tiyak na magtatagumpay sila, Armea. Narito na tayo sa kuta ni Gargan. Dito ko rin siya nakaharap noon. Mga Pasneya! Maghanda! Ako nang bahala sa kanila. Hanapin niyo na si Gargan.
ang bathalang ating paparusahan! Gargan! Batid kong kami ay naririnig mo, kaya't dinggin mo ang aming hamon! Lumabas ka ngayon din! Tila naririnig niya tayo. Alam niyang narito tayo. Pagbabayaran ng mga sangre ang ginawa nila kay Olgana. Hindi ako papayag na hindi sila maparusahan sa ginawa nilang pagpaslang sa babaeng matagal ko nang nakasama. Wala na si Olgana. Panginoon, Siya ay pinaslang ng mga paslit na sangre. Siyang tunay. Kaya ako naghahanap ng paraan para mabigyan ng katawan ng ginawa nila. Ang mga sangreng ito kasama ang kanilang mga ina at si Amihan ay nakahanda na para sa akin. Lalo't narinig ko ang kanilang hamon. hamon? Inaakala nila na madadahig nila ako. Ngunit nagkakamali sila. Kung gano'n, isama ninyo kami sa kanila. Nais kong pumaslang ng isang sangre! Ngayon din! Mangyayari ang iyong nais, Saur. Kaya't makinig kayong mabuti sa aking sasabihin, sapagkat ako mismo ang maghahandog sa inyo sa kanila. Kakayanin ba nila ang isang bathala? May pambihirang lakas at kapangyarihan si Gargan na kahit ako ay hindi ko nagawang pantayan. Pagkat isa siya sa mga sinaunang bathala. Tinanday na ng panahon ang kanyang kaalaman at kakayahan. Ako ay nababahala para sa kanilang lahat. Ngunit may pagkakataon rin tayo ngayon upang masukat palalo ang hangganan ng kanyang lakas, karunungan at kapangyarihan. Kaya ang kinakailangan gawin ni Danaya ngayon ay manatiling buhay. Dito na yun, di ba, Mira? Mira! Mira! Sana naman nagpunta yung babaeng yun. Lagi na lang naglalaho yun, Mira! Ay, naku! Mitena! Mitena, alam kong nandito ka sa dating tahanan ni Cassiopeia. Mitena, magpakita ka. Ano ba naman, Agnem? Muntikan ka na doon, ha? Bakit pa sulpot-sulpot ka? Palagi na lang. Kung batid mo kung bakit kita madaling matunton, ito ay dahil kayo ni Mira ay nakatali pa rin sa akin, hindi ba? Pag ikaw narinig ni Mira, matutuluyan ka talaga. Nasaan ba kasi si Mira? Mira! Stress na ako. Agnem, kailangan ko ng tulong mo. Tulong! 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 Abay, ikagagala kong paglingkuran ka, aking sinasambang diwatang Ifre. Ano ay paglilingkod sa iyo ng iyong abang lingkod na nimfa? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Agnem. Importanteng mahanap natin si Mitena bago pa siya matagpuan ni Hagorn. Wala ka bang powers na may ilalabas dyan o kung ano? May K9 powers ka ba?
kaya mo bang amuyin si Metena para mahanap natin siya? Si Metena? Ang kaya ng mga mini-ave? Mismo. Oo. Si Metena. Siya mismo, ang Kera. Importante talaga, Agnem, na mahanap natin siya. Tulungan mo ko. Please. Ano, kaya mo ba? Maaari kong subukan. Sige. Mayroon pala silang kaibigang nimfa na may pambihirang kapangyarihan. Kailangan ito malaman ng mga Panginoon. Nea! Tila nagsasayang tayo ng oras dito. Marahil ay naduruwag ang pumaslang sa ating hadiah. Ano tila na bahagang sungay ng masamang bathala? Gargan! Huwag kang duwag! Magpakita ka sa amin! Gargan! Lumabas ka! Gargan! Lumabas ka, Gargan! Huwag kang duwag! Avesala, mga sangre. Ano tila hindi ninyo kasama si Terra? Nea ka! Sa akala ninyo ba ay masasaktan ninyo ang isang sinunang bathala? Ngayon niya lamang ginamit ang pananggalang iyan. Ngayon lang namin ito nasaksihan. Marami pa nga siyang kapangyarihang itinatago. Kung gayon, mas magiging maigting ang ating labanan. Tignan natin kung kayang wasakin ng ating mga armas ang kanyang pananggalang. Agto! Aming iginagalang ng mga bathala at bathaluman, pagpalain ninyo po sana ang buong Encantadia. Higit ang aming mga nagdaan at ang mga bagong magdiringmang sangre na tiyak kong nakikipaglaban na ngayon sa masamang bathala. Nawa ay huwag niyo silang pababayaan at ilayo ninyo sila sa kapahamakan. Patuloy ninyo rin sana akong pangalagaan. Aming mga bathala.
Ilayo sa kamatayang ibinabadya ng aking mga lihim na kaaway na batid kong hindi titigil hanggat hindi ako natatanggal sa aking katungkulan at hanggat hindi ako nasasawi. Mahusay ka, Diwata. Ngunit higit akong malakas. Mahal na araw. Ilayo ninyo rin ako nawa sa tukso. At sa kawal ng Miniave. Hindi maaaring umibig ako sa kanya. Hindi maaaring bigyan ko ng dungis ang aking sarili o ang aking katungkulan kaya't nagsusumamo ako sa inyo. Bigyan ninyo pa sana ako ng higit pang lakas ng loob upang labanan rin ang aking damdamin at kalooban. Kung si Cassiopeia nga ay natuwag laban sa akin, ano na lang rin kaya ang laban ninyo? Batid niyo bang kaya ko kayong lahat na dalhin sa inyong mga kamatayan? Malakas nga ang kanyang kapangyarihan! Idinadasal kong sumapit ng gabi at sumilay ng 2 buwan. Nang sa ganun ay malabanan ko ng hustong pasneyang ito. Pagsamasapahin natin ang ating 4 na brilyante! Napakasarap niyong paglaruan. Kaya bibigyan ko pa kayo ng ilang sandali upang pag-isipan kung paano niyo ako lalabanan pa. Ang siklo ng Mahika, ang pinakamalakas na armas natin magkakapatid. Panoorin natin sila upang malaman natin kung paano nila ito ginagawa. Bakit tilang walang mahikang mailabas si Pirena, mahal na bataluman? Hindi pa siya buo. Agrid Neste Ashmenda.
Anong tulong ang iyong winika? Kahit ang ating siklo ay walang nagawa. Pagkat walang nailabas ng lakas si Perena. Saka na ako magpapaliwanag. Nanggigilalas na ba kayo sa aking kapangyarihan? Wala pa akong ginagawa upang saktan ng kahit na sino sa inyo. Hinahamon kita, Bathala. Tanggalin mo ang iyong pananggalang at lumaban ka ng patas sa amin. Patas! Patas na laban na tiyak kung hindi mo pinagkaloob sa aking anak. Si Nanay at si Ashti. Magkakasama na sila. Katapusan mo na, Gargan! Hindi mo kakayanin ang mga sangre. Nais niyo ng patas. Ibibigay ko sa inyo ang inyong kahilingan. Erdus Sevus Asnam Este Estrudanum! Pasneya! Anong ginawa mo sa aming mga anak? Saan mo sila dinala? Patas na labanan ang inyong hiling, di ba? Binigay ko ang inyong nais. Rakar! Nasaan tayo? Tano Krishna! Paano tayo napadpad sa lugar na ito? Kailangan na nating balikan si Ada ngayon din. Sandali lang. Maghanda. May binubulong ang hangin. Wala kaming gagamiting kapangyarihan kundi ang aming armas, Gargan. Kaya't hindi ba't makatwiran lamang na hindi mo gamitin ang iyong kapangyarihan at tanging lakas mo lamang? Sumasang-ayon ako. Lalo't batid mong higit kang nakatataas at malakas sa amin. Hindi ba? Karangalan kong paslangin kayong lahat gamit lamang ang aking husay at lakas.
Diwani, sapat na ba itong mga bulaklak na ito? Kulang pa yan, Mantok. Kaya, dagdagan niyo pa. Ibig kong palibutan ng bulaklak ang higaan ng aking kapatid. Kaya, damihan niyo pa. Masusunod, mahal na Diwani. Mantok! Tukman, mga kalaban! Estasek, tutukman! Tumakas ka na, mahal na Diwani! Madali! Mantok, tukman! Basneyang Iftre! Mahal na Diwani. Sa wakas, nadakip ko rin ang Iftre na matagal ko nang hinahanap. Tera, Ada. Hindi ko na yata kayong makikita pang muli. Pero di. Ada, Tera. Laban hanggang kamatayan, di palulupik sa kalaban. Pangangalaga ng nasasakupan, ipagtatanggol ang kaharian. Sige, nanay. Sige, mga asi, ipakita ninyo ang tunay na lakas ng kabutihan. Iparamdam ninyo sa kanya ang tunay na lakas nating mga sangre. Tiyak na matutuwa ang ating Panginoon sa ihahandog nating mga alay sa kanila. Tara na. Pakawalan ninyo ang kapatid na Eve Trinitera. O kung hindi, gugunawin kayo ng aking tungkod. Iniligtas mo kami. Ikaw na, dati namin kaaway. Umalis na kayo dito at bumalik na sa Lirain. Kamangha-mangha. Bakit tila mabait ng dating Kera? Ikaw na ang magbabayad sa iyong mga kasalanan sa oras. Mahusay kang sinanay na yung Ada. Ako pa rin ang ito.
Wala akong makita. Wala akong makita. Hindi ko makita si Nanay Gargan! Bakit mo tinago ang brilyante mo? Ano nanuduwag ka? Isa kang duwag! Wala kang kwenta! Nay! Nay, hindi! Ashley! Hindi pwede. Hindi pwede, hindi pwede. Wala akong magawa. Kailangan ko makalabas. Hawalin mo ako, Gargan! Nakakaaliw kayong pagmasdan, mga sangre. Bakas sa inyong mga mukha ang tapang at tibay ng loob. Eddu, ividu yashentik batalumang haliya. Tulungan mo kami at yung pabilisin ang paglisan ng araw at ang pagsilip ng buwan upang lumabas ng kapangyarihan ni Pirena gaya ng ipinangako ng iba pang mga batala. Hindi pa rin ako makapaniwala na ipinagtanggol at tinulungan tayo ni Mitena. Hindi kaya may sakit yun? Kahit nagbago ang kanyang pakikitungo sa atin? Gusto na sa pag-uusap. Kaya namang madali. Sangre-Lira! Sangre-Lira! Albe? Albe, ano ang ginagawa niyo dito? Nangunguha kami ng mga bulaklak para kay Sangre-Tera. Ngunit sinalakay kami ng mga gulmurok. At muntik pa nilang tangayin si Gaia. Kaya, mag-iingat ka, Diwani. Pagkat maaari rin nilang dakpin ang iyong Ivtre. Siyang tunay. Mabuti na lamang at iniligtas kami ni Mitena kanina. Si Mitena. Nasaan siya? Doon. Malapit sa batis ng katotohanan. Naroon pa siya. Doon mo makikita si Mitena. Kung gano'n ay dapat hindi na kayo magtagal dito. Sapagkat mapanganib para sa inyo. Makakaalis na kayo. Masusunod, Albe.
paumanhin ni Diwani. Ngunit, bakit sa ibang lugar mo itinuro si Lyra? Hindi siya si Lyra. Hindi siya ang aking Alpe. Pagkat siya, si Hagorn. Talaga? Paano mo ito nalaman? Anak Krishna! Panginoon, sa wari ko'y dito nagtungo si Mitena, ngunit kanina pa namin siya hindi mahanap. Bilin lang lamang tayo ng paslit na Evtreng yon. Ipagpatuloy niyo ang paghanap sa Warkang Miniave. At pag hindi niyo nahanap si Mitena, sasapat na rin ang Evtreng ng paslit na si Kaya. Masusunod. Kailangan ko makalabas dito! Karigan! Nababasag ang brilyante. Nababasag na ang brilyanteng itim. Hindi hahayaan ng bantay na gaya ko na mawasak ang brilyante ng aking Panginoon. Kaya tumigil ka! Tapusin na natin ang walang saysay na labang ito. Sangre! Isa kang hambog! Ngunit walang sinusukuan ng anak ni Minea. Kung hindi mo gagamitin ang iyong kapangyarihan, isa ka lang palang bathalang tila kinulang sa husay at lakas. Danaya! Umanib na lamang kayo sa akin nang sa ganun ay may salba niyo pa ang inyong mga sarili, ang inyong mga anak, paging ng buo Encantadia. Hindi kami susuko sa'yo, Gargan! Hindi kami magpapataig sa'yo! Huwag ka nang lumaban. Hindi kayang bantay ng itim na brilyante. Wala sa inyo ng iyong Panginoon ang makakapigil sa akin na makaalis dito. Hindi ko mapapatawad ang inyong ginawa. Lubos ninyo akong ginagalit. Kaya tititigil ko na ang larong ito. Panahon na upang mamatay kayong mga sangre. Sumama ka sa akin.
Magsaya lamang kayo ng panahon at lakas. Hindi ninyo ako madadaig. Anaya! Alana! Ngunit sige, kung nais ninyong makipaglaro, ituloy lang natin ang aking mga abeska. Paumanhing pinuno. Ngunit, hindi ko maaaring... Shh! Pinuno, kailan niyo ba maisasakatuparan ang balak niyo kay Armea? Huwag kang mainip, Paltor. Sapagkat tinitiyak ko sa'yo na sa pagkakataong ito, hindi na mabibigo ang aking tagalagas. At hindi na rin magtatagal ay ang Sapiro naman ang magluluksa sa kamatayan ni Armea. Mawalang galang na kasama. Ngunit hindi ko yata namataan ng hara sa palasyo. Siya ay umalis, Miniabi, at may mahalagang patutunguhan. Ngunit sino ang kanyang mga kasama? Nag-aalala lamang ako sa hara. Maaari bang malaman kung siya nagtungo upang aking siya puntahan para tiyakin ang kanyang kaligtasan? Gamitin niyo ang mga gintong ito upang makabili kayo ng mga kasangkapan at mahika para mas lalo niyong patabain ang inyong mga pananim. Abisala Eshma, mahal na Hara. At anong maipaglilingkod ko para sa inyo? Hara. Hara! Hara! Sandali! Sandali! Hindi natin sila dapat iniwan! Ngunit mahal na Hara, mas kailangan mong unahin ang iyong kaligtasan. Mahal na Hara!
Masdan mo kung paano paglaruan ng aming Panginoon ang mga nakakatandang mga sangre. Anaya! Hindi! Hindi pwede masaktan niyo ang nanay ko! Hindi pwedeng matalo ang mga sangre! Eddu, iveduya shenti. Basalumang haliya. Ika'y mahabag sa amin, batalumang haliya. Iyon nang pasayawin ng mga ulap sa kalangitan nang sumapit na ang gabi at lumabas ng 2 buwan. Ikaw na nga ba yan, mahabaging bataluman? Sa wakas, lumitaw na ang 2 buwan. Kaya may pag-asa pang madaig tinapirena si Gargan. Ano nangyari, Perena? Bakit biglang lumakas ang iyong kapangyarihan? Dumating na ang aking pinakahihintay na sandali. Lumabas na ang 2 buwan sa Encantadia. Tanggapin at yakapin mo, Pirena. Abisala Eshma batalumang haliya sa pagdinig sa aking hiling. Abisala Eshma sa pagpapalabas ng 2 buwan. Ang liwanag na lalaban sa kadilimang nagbabadya sa Encantadia. Anong nangyayari? Bakit tila ang bilis yata ng paglabas ngayon ng 2 buwan? Marahil ito ay isang signos na ang masasamang loob ay hinding-hindi na maghahari pa. Lalong-lalo na dito sa Sapiro. Anong pinagsasabi mo? Hindi ba't isa ka rin sa masasama? Na tila nagbabait-baitan upang linlangin ang kabutihan ng aming hara? Hindi ninyo batid ang inyong winiwika. Ngunit pinapatawad ko na kayo. Kay bilis ng pagdilim at paglitaw ng 2 buwan. Ano't ipinatawag mo kami, Rama? Ito ba'y para pag-usapan ang kakaibang pangyayaring ito? Hindi ako ang nagpatawag ng pagpupulong na ito, Ashti. Mahal na Rama, kung hindi ikaw, ay sino? Ako! Mahal na Hara. Anong... Sino ang iyong bihag, mahal na Hara? Ang Vedalhin na paulit-ulit na nagtangka sa aking buhay. Ngayon, pagmasdan niyo siya. Bakit mo ko binalik sa palasyo, Agnem?
Hindi yata gumagana yung powers mo eh. Palpak ka naman eh. Galingan mo naman. Ngunit dito tayo dinala ng aking kapangyarihan. Yan lamang yung nangangahulugan na nandito ang inyong hinahanap. Lira, Po, ano't ikaw lamang ang nagbalik? Nasaan si... si Mira po kasi biglang nag-disappearing act na naman sa akin eh. Ewan ko ba dun, trip niya yun lagi ngayon. At ewan ko din sa'yo, Agnem. Tumakas nga dito si Mitena, kaya kami umalis ng palasyo para hanapin siya. Tapos ibabalik mo ko dito? Ano ba, palpak ka eh. Hindi nagkakamali ang kapangyarihan ng isang nimpa. Inuulit ko. Nandito tayo sapagkat dito tayo dinala ng aking kapangyarihan. Ang ibig sabihin lamang yan ay nandito si Mitena. Lira! Ayun, Mira, ano ba? Saan ka ba nagpupunta? Ba't bigla ka na namang nawala? Nakakapaghintay ang kwento. Tama ba ang aking narinig? Nandito nga si Mitena. Sabi ng powers niya. Nandito nga si Mitena. Nasa panganib ang palasyo. Tayo na! Samina, pwede mo akong maging kaibigan. Ngayon pa nga lang magkaibigan na tayong dalawa eh. Pwede mo rin ako yakapin na. Pag gusto mo lang. Tatapusin ko na ang propesiya sa puntong ito. Hindi ko talaga lubos na maunawaan ang mga bathala at bathalungan ng Encantadia. Paano nangyaring ito ang naging iyong katapusan, Terra? Sa kabila ng lahat, para sa akin, ikaw ay nananatili pa rin isang Naya. Isang kaibigan. Ngunit ngayon ay wala na akong kaibigan muli. Mga walang hiya kayo, pakawalan niyo ako! Gargan! Ah! Ina! Hindi ka na makakawala pa dito. Habang panahon ka nang makukulong dito. Mga duwag! Mga wala kayong kwenta! Nakakulong ang Eve Trinitera sa loob ng brilyante ni Gargan. Mitena! Warka ka? Kung saan-saan kami napadpad kakahanap sa'yo, nandito ka lang pala. Hindi ka na makakatakas mo. May dalawa lang akong tanong na nais kong sagutin mo. Sino ka? At sino ang nasa likod ng paglapastangan mo sa akin? Kailangan ko ang iyong kakaibang kapangyarihan kaya tumanib ka sa akin. Mahal ko ang aking buhay, kaya ako'y pumapayag. Dapat sa'yo'y masunog na rin! Kailangan ni Terra ng tulong. Ang kanyang Eve 3 ay nakakulong sa loob ng makapangyarihang brilyante ni Gargan. Walang sino man ang makakadaig sa mga anak ni Minea.
Masatalo na natin siya!